sa video na to. Uy! Grabe, kuya baka masunog yung... Unang araw natin dito sa Baguio. At nandito tayo sa most craziest night market ng syudad na to. It's like a mountain of Korean street food dito sa Baguio. Kakain tayo sa mga pinipilahan at amazing street food sa market na to. Mula sa insane sizzling balut, Na ito yung sisiw. malalaking Japanese corn, Anyway, isa pa. flaming hot Baguio kebabs, And that's freaking delicious, pare. Ang sarap. at sa pinagkakaguluhan na Korean street food mountain. Para tong samgyupsal on a stick. Ready ka na ba? Tara! Tatlupong minuto bago mag alas 9 ng gabi, bago magbukas ang tinatawag na Baguio Night Market, ay nasisilayan ko ang mga vendors na nagpe-prepare ng kanilang iba't ibang paninda. Located along Harrison Road beside Burnham Park, ay makikita ang famous Baguio Night Market from 9 p.m. hanggang 4 a.m. Tourists and locals go here for an ultimate cheap ukay-ukay finds like branded shirts, jackets, and accessories. And on the other side ay makikita ang very crowded yet very energetic na food market nila. Okay pare, magandang gabi. Nandito tayo sa Baguio Night Market at pare ibang klase lang action dito. Pinagtitinginan ako na para ako may concert. Pero hindi tayo kakanta at maghahanap tayo ng mga kahit papaano local at amazing street food dito sa Baguio. I mean, yung tao ngayon is jam-pack, parang medyo siksikan dahil, I mean, this is the summer capital of the Philippines, so you will expect a lot of visitors dito. At alam niyo ba na ang Baguio noong 2021 ay merong 267,000 visitors ng isang taon. At ngayong 2024, panigurado, dumoble o triple na yon, kaya ang daming tao ngayon. Halika na, bago tayo mag-cause ng commotion dito dahil nakatingin sa kanya mga tao. Anyway, maghanap tayo ng unang food trip dito sa Baguio Night Market. Sa aking unang paghahanap ay may nakita akong makapal na usok mula sa nagbabagang sizzling balut. Ito ay balut na iniihaw at nilalagyan ng maraming chili garlic sa ibabaw. Then, i-steam ito hanggang matunaw ang chili garlic. And this is the sizzling balut of Baguio. Okay pare, meron tayo ditong grilled balut. Actually, nakatikim ako dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Pero sa kanila, maliliit yung balut. Nag-trending na nito sa Manila, pero meron din sa Baguio. Might as well, tikman na rin natin. So makikita mo, ito yung ating grilled balut at medyo mainit siya at nilagyan lang siya ng chili garlic sa taas. So basically, parang grilled and steam siya sa same time. So gawin ko, kuha ako dito. Yun, nakikita mo. Chili garlic. Ayun yung sisiw. Okay, pare, tikman natin. Cheers. Masarap yung chili garlic nila. Not too spicy. Bawang nandun. And then yung balot natin mainit. Parang naging savory na. Kaya, ayun yung sisiw. Saan may sisiw? Ayun, ito yung sisiw. Cheers pare, and then hanap tayo next food trip dito sa Baguio Night Market. Kung yung mga ibang jokes ko ay corny, ang susunod na kakainin natin ay literally corny talaga. Because we will eat some grilled Japanese corn. Sa'yo, madam na. Sikwento, sir. Uy, hindi ko kapalin. Okay, next, habang malamig ang panahon dito sa Baguio, masarap kumain, napakainit, steaming hot na Japanese corn. So makikita mo dito, ito yung parang pinaka-griller niya. Nilalagyan niya ng margarine. Tinatoast niya ito hanggang maluto ito. And then pinapahiran niya. O dinadagdagan niya ng asin. Look at that. Kala mo naglalagay lang ng shoe powder sa sapatos. Pero asin yun. Anyway, ito na yun. Look at this, perfectly charred, perfectly grilled. Tikman natin. Alam mo, usually, asukal yung nilalagay sa mais. Pero bagay din pala yung asin. Ang masarap lang doon is perfectly toasted. At the same time, yung margarine, lasang-lasa mo. So may buttery element din siya. And then yung corn natin, sweet, na sobrang fresh. And then nagulat lang din talaga ako dun sa element ng asin. Bagay pala pare. So this is like a salty, sweet na corn flavor or mais. Anyway, isa pa. From grilled corn, let's go for some grilled meat. Nakikita ko ang ocean of grilled kebabs na pinapahira ng special sauce. At ito iniihaw sa flaming hot fire. Merong beef at meron din chicken version ng kebab nila. And in between ng mga karne ay may mga gulay tulad ng onions and bell pepper. At umorder na ako ng 2 grilled kebabs. Ito talaga, ganting black pot.
Okay, next food trip natin, malayo pa lang. Siguro mga 1 kilometro, naamoy ko na to. Meron tayo dito iba't ibang flaming grilled kebab. So makikita mo, para ditong merong piano performance. Pero in this piano kiss yung pinipindot. Iba't ibang kebab. May chicken kebab, tapos may beef kebab din. Anyway, kanina nakita ko dito sa like a high fire. And ayan, katulad yan. Mapakitang gila si Kuya. Tingnan natin kung may apoy. Meron bang pa-apoy yan? Naku, feel ko meron yan. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo On cue lagi yan si Kuya. Alam niya kung kailan magpapa-apoy. Uy! Grabe. Kuya, baka masunog yung... Baka magkaroon tayo ng bombero dito. Ayan, Ito naman yung beef boss. Ito yung beef. Okay. Anyway, ito na yun. Punta muna tayo sa chicken nila. Pero makikita mo, look at this. So, there's like yogurt and then parang may red sauce na hindi ko masabi. Tapos may mga gulay din in between. Tikman natin. Dito na supporting nyo para medyo Oh, and that's freaking delicious, pare. Ang sarap. I mean, the sauce, you have like the creamy yogurt and then parang may sweet chili sauce. Yung mismong kebab natin, malambot, juicy, and flavorful. I mean, ang sarap nun. Ito, gusto kong tingnan, itong beef nila. Cheers. Flavor-wise price naman, do ito, siguro, konting lambot pa, and masarap na siya. Yung onions natin, yung bell pepper, parang tumamis na rin siya nag-smoky na rin siya. Basically, parang binudbura ng turmeric o iba't ibang like Arabic spices. Pero ang tatanungin mo ako, pare, masarap. I mean, presyo niya, 100 plus, sulit na rin. For our last food trip, na-curious ako sa haba ng pila ng isang Korean food stall na may nakakaakit na bundok ng Korean street food. Kailangan mo ng pasensya dahil sa haba ng pila. From different skewers, fish balls, fish cake, samgyup, rice rolls, and more. Panigurado, this is a Korean street food heaven. Kaya tara, kumain na tayo. Okay pare, huling food trip natin dito sa Baguio Night Market. Meron tayo dito, para kang nasa Myeongdong. Nandito tayo sa isang Korean stall na ang haba ng pila na akala mo merong pila ng loto pero hindi. Puro Korean street food ang hinahanap nila dito. And it's a wide array of Korean street food. May mga iba't ibang skewers, may tteokbokki, may corn dog, may samgyeopsal at marami pang iba. Actually, hindi ko alam, sobrang dami ko in-order. Simulan natin sa kanilang fish cake or odeng. Ayan, so 10 pesos each lang siya. Oh, I mean, the classic fish cake. Yung pinaka-odeng natin, soft, chewy, na parang tofu siya, na in-hydrate. In terms of flavoring, yeah. There's fishy taste to it. It's so fishy. Next, syempre, meron na itong spicy tteokbokki or rice cake. Oh nice. Ang sarap ng anghang. Soft, sticky, chewy. Na parang matagal mumuya. Parang kumakain ng mochi. Yung pinaka-sauce natin, perfectly sweet, perfectly spicy. Nakakain ako ng maraming Korean street food sa Manila, sa Pilipinas, pero it is the first time nakakain ka sa malamig na weather. And parang perfect na perfect yung Korean street food sa gandong klima dito sa Baguio. Next, meron na itong kimbap. Look at that. Alam mo, wala ganong laman, parang itlog lang tsaka kanin. Pero ang sarap ng nori. Si soy sauce nila, basic lang din. Ang sarap manood ng K-drama ngayon. Okay, meron tayo ditong mandu o Korean dumplings. Ay, ang laki pala nito. Para siyang, nagmukha na siyang empanada. Porky, may veggies siya, and then crispy sa labas. Parang empanada nga. Somehow in some way, parang kumakain ng gyoza. Tapos, yung soy sauce din nandun. Habang nagsasalita ako ngayon, parang mas sumahaba yung pila. Mas dumadami yung tao na nakakatawa lang kasi akala mo Filipino street food yung binibenta pero hindi. It's like a mountain of Korean street food dito sa Baguio. Anyway, isang kagat pa tayo. Okay, meron tayo ditong specialty daw nila, enoki beef roll. Look at this. So makikita mo, meron kang lettuce, meron kang kimchi, at meron kang enoki beef roll. yung may tatlong isaw. Para tong samgyeopsal on a stick. Oh, nice. Ang sarap ng enoki mushroom. Parang nagbibigay siya ng extra umami. And then parang siya may sweet soy sauce na nakalagay. Gusto kong i-try with kimchi. Ayan, perfect bite pare. Cheers. Kung pupunta ka ng Baguio, panigurado, dapat hindi mo palagpasin to dahil bukod sa pagkain ay dami kang pwedeng gawin dito. At ang masasabi ko, magbaon ng pera.
magbaon ng pasensya at ingatan yung mga gamit dahil sobrang crowded at talamak daw ang pickpocketing dito. Anyway, Baguio Night Market, pinusog. Sa video na to, I'll show you some of the best local eats sa syudad ng Baguio. Oh, look at this. We will find some legendary food spots where locals eat. Mas konti yung turista, pero mas maraming lokal yung kumakain. Mula sa alamat na mamihan sa Session Road, Oh, look at this, pare. putok-patok ng uso at famous fried chicken, Ito pa yung ngipin nung baboy. Di ko alam kung nagpa-dentist siya kagabi, pero mukhang bulok na yung ngipin niya. hanggang sa tanyag ng authentic Igorot Eatery sa maliit na eskinita ng Baguio. Delicious, pare. Sobrang mesmerizing nung flavor niya. Ihanda ang tiyan because these are Baguio's best eats. Ready ka na ba? Tara! You make the world go round. Malalaking pine trees, malalamig kasi mo'y ng hangin, punong-puno ng taong naglalakad na may kanya-kanyang pupuntahan. Ito ang Baguio. It is a landlocked city located 250 kilometers north of Manila. Located in the Cordillera region, specifically in the province of Benguet. Baguio is a melting potluck of different culture and people. Millions and millions of tourists come here every year, kaya tinawag itong summer capital of the Philippines. From its chilly cold weather, delicious and unconventional food, hanggang sa mga tourist spots, ay ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit ito pinupuntahan ng mga turista dito sa Pilipinas. At sa modernong panahon ngayon, ang syudad na to ay hindi nagpapahuli, lalo na pagdating sa pagkain, dahil kaliwat kanan ang mga modern food establishments ang makita mo dito. Pero in contrast, ay marami pa rin silang unang kainan sa Baguio ang matatag at nananatili nag-serve sa mga lokal. Katulad ng pag-aalmusal natin ngayong araw, ang Luisa's Cafe. Okay, magandang umaga. Nandito tayo sa legendary Luisa's Cafe. Pag sinabi mong isang great Chinese breakfast place, Luisa's agad ang isa sa may isip mo. This is like an old school laid-back Chinese restaurant na pinaka-binibenta nila dito sa kanilang mami. Session Road is the home of the oldest restaurants in the city at isa ang Luisa sa mga OG na nagsimula pa noong 1960s. The ambience of the cafe transports you back in time. Nothing fancy but nostalgic. They serve different Chinese food, especially ang mami nila, which is ang noodles ay handmade and fresh every day. Kaya umorder na ako ng isang siopaw bola-bola at Luisa Special Mami na overloaded ng toppings like wonton, isaw, asado, chicken, lechon kawali at iba pa. At bubuhusan niya ng kanilang special soup mula sa chicken and pork. Tara, mag-almusal na tayo. This looks like a huge ass Chinese mami. Actually, this is good for two. Malaki siya. So makikita mo may 6 na klase ng karne. Meron tayo ditong bituka, meron tayo ditong asado, meron tayo ditong parang lechon kawali. Beef din tayo dito, tapos yung ating wonton. Pero gawin ko, gusto ko muna tikman yung sabaw. Suwabe, ang sarap. Just a pure pork and chicken na stock. Oh, ang sarap, ang linamnam. Let's dig in. So makikita mo, ito yung ating fresh na noodles. Araw-araw yan ginagawa. And then yung karne natin nandito. Gawin ko, kuha ako nitong parang pork. And then kuha tayo ng noodles. Oh, look at this, pare. Okay, cheers. Alam mo yung itsura ng noodles niya? Akala mo makapal eh. Akala mo chewy, pero hindi. It's a easy biter, ang lambot, and you can really just taste it na sobrang fresh niya. And then, yung lechon kawali na tikman ko, may sariling lasa na rin siya, flavorful na rin siya. So, ko lagyan ng konting sili. So, kuha ko ng gulay, tapos kuha rin ako ng beef. Perfect bite to. Alam mo, in terms of lasa, simple lang eh, pero very straightforward. Parang na perfect nila yung simplicity ng mami. Ang sarap, suwabing-suwabe. Isa pang bestseller dito, iso kanilang bola-bola siopaw. Oh, nice. Ah, init pala. And then, lagyan natin ng asado sauce, porky, meaty, and there's salted egg inside. And then the buns, soft and fluffy. And then asado natin, sweet and very sticky. Para tong Paul McCartney and John Lennon, sobrang ganda ng harmony nitong dalawa. Alam mo, nakakatawa eh. Kung nasa Minondo tayo, talagang medyo maingay, medyo busy, siksikan. Pero dito, hindi. Maraming tao, pero laid back pa rin. Ibang klase lang din. Isang di ko pa nasabi,
Lahat ng karne nandito sa loob, sobrang lambot. Yung beef brisket, yung wonton, yung asado, yung isaw, lahat may kanya-kanyang character. Session Road is the main busiest street of Baguio. It is the commercial center of the city where you will find department stores, bazaars, boutiques, hotels, cafes, and restaurants. Kaya naman libo-libong tao ang nadaan dito kada oras. Okay pare, nakapag-breakfast na tayo sa Luisa's Cafe. Nandito tayo sa Session Road, as in, sobrang busy dito. Lahat ng mga tao, siguro mga residente ng Baguio o turista panigurado, dumadaan talaga dito. Dahil nandito halos lahat ng mga establishments dito sa Baguio. Like from fast food, from iba't ibang businesses. Tuwing linggo, sinasar tong kalsada na to kung saan marami nagpe-perform, marami mga nagbabusking, marami nagtitinda. Nakaisang food trip na tayo, pero marami pa tayo pupuntahan ngayong araw dito sa Baguio. Anyway, tara! From one legendary food spot to another legendary food spot dito sa Session Road ang pupuntahan natin. This is Jack's Restaurant. Once upon a time, there's a businessman named Jack na isipang i-portion ng mga bestsellers nila sa isang plato para daw makaiwas ng dami sa hugasin at magkaroon ng complete meal ang kanyang mga customers. Kaya naman nabuo ang Jack's Rice. One plate with chicken, chop suey, lumpia, lechon, itlog, and 1 cup of rice. And they are serving in Benguet since 1960s pa. Okay, ito na yung tinatawag natin Jack's Rice. Alam mo pare, alam mo yung itsura niya. Alam ko yan, may birthday party sa handaan ng isang Pilipino pamilya. Pero pagkakaiba nito, yung tita mo, kinuha na kayo ng isa't isang ulam. Baga nilagay na sa isang plato, sinerve na lang sa inyo. Actually, owner nito na si Jack, isa siya sa nagpauso sa ganitong klaseng combo meal. So makikita mo, meron tayo ditong isang malaking kanin, itlog, meron tayo chop suey, meron tayo ditong pork belly, meron tayo ditong Shanghai at yung kanilang fried chicken. Actually, pang isang tao to, pero parang sobrang dami. Gusto ko tikman muna yung chop suey nila. It's like the typical chop suey. Medyo moist din siya sa labas. Pero flavoring, siguro may improve pa. Punta tayo sa Empo. Punta tayo itlog. Ganyan po natin. Hindi prito Prito ba to? Parang hindi, parang adobo Parang adobo style siya na medyo toyo. Kuha tayo dito ng lumpia. Dip natin sa toyo kalamansi natin. Ito, masarap. Dito ko na-intriga. Ito yung manok nila. So, pansin mo, malaki na Good portion na rin siya. It's like more on deep fried Parang more on roasted chicken siya Though it's not as juicy as gusto mo, but in terms of flavor and marination, masarap siya. Hindi mo nagigets ko bakit maraming tao dito. Usually, parang hindi mga turista, nakita ko mga lokal yung kumakain. This is like a complete hearty meal. Kompleto na lahat. Gusto mo ng gulay, meron. Gusto mo ng 3 ulam, meron din. Actually, may itlog pa. Tapos, di mo na kailangan ng extra rice dahil ang dami na rin ng kanin. Isang pangunahing transportation sa Baguio bukod sa jeepney ay ang mga taxis. At sabi nila may isang kainan daw sa Baguio, specifically sa Barangay Military Cutoff, kung saan paborito daw itong kainan ng mga taxi drivers. This is Raph's Fried Chicken, aka KFC, aka Canto Fried Chicken. Isang humble eatery na ang daming parokyano. Parang mga lokal lang ang atay nakain dito. Bestseller nila, syempre, yung kanilang crispy-licious and juicy-licious na fried chicken. Pero bukod dito, ay may iba't iba pa silang ulam katulad ng in-order ko na deep fried nguso ng baboy. Okay pare, it's lunchtime at busy dito sa Raph's Fried Chicken. Actually, mahaba yung pila, pero okay lang. It's a good sign. Dahil pag mahaba pila, sabihin masarap yung pagkain. So dito mga low budget na pagkain, pangmasa talaga. May iba't ibang ulam, parang turo-turo style. Pero pinaka-specialty nila dito is yung kanilang fried chicken. At meron din ako na-order dito pare. Look at this. Isang kalahating nguso ng baboy. Anyway, may sabaw tayo dito, tikman natin. Okay, this is like a clean pork broth. Punta na tayo sa fried chicken natin. So ito, quarter legs. Oh, look at that. Ang hirit, tumusok pa. Parang restaurant style quality. Juicy sa loob, malambot. And then there's a thin crispy skin outside. Oh, sarap. Kasi hindi rin siya gano'ng salty. Kumbaga, para tong home style fried chicken na niluto ng lola mo. Ito ko na-intriga. Ito yung ating look at that. Ilong to pare.
ilong o nguso. Lala ko tuloy yung kapalmok sa kinain natin sa Quezon City. Para pinaputukan na rin siya. Ito yung ilong, nguso. Kasi ito yung pinaka buong kalahating muka. Wow, purong taba. Diyos mio. In terms of flavoring, asin lang yun. Asin lang talaga. Kung tatanungin, siguro medyo kulang pa siya ng konting asin. Pero in terms of texture, nagulat ako. Kala ko, sobrang lutong niya. Pero maganda yung pagkakablend ng texture. Kasi may fatty and chewiness. Tapos dito, malutong yung balat. Tapos in fairness hindi siya oily. Ito pa yung ngipin nung baboy. Hindi ko alam kung nagpa-dentist siya kagabi pero mukhang bulok na yung ngipin niya. Wow. Wow. Sobrang fatty niya. Grabe yung layer ng taba. That's just like a gelatinous, crispy, fatty, porky flavor sa bibig ko. Alam mo nung una, akala ko crispy pata siya eh. Pero hindi eh. Kasi, paano ba? Crispy siya, pero sa same time na lalasahan mo pa rin pagkangilaga niya. Huwag ka masyado mag-expect ng flavor. Simple lang din talaga, prito. Di na ito minarinate eh. Pinakulon lang talaga sa lambot. Pero gusto ko yung vibes dito. Sobrang lokal. As in, parang wala ganun turista. Mga lokal talaga yung kumakain dito. Next, let's take a trip down to Memory Lane. Bago pa magsitayo ang malalaking pangalan ng restaurants dito sa Baguio, ay meron na talagang OG na kainan sa Diego Silang Street. Ito, ang Cathy's Fast Food, known for their different comfort food tulad ng buttered chicken and their fried rice. Okay, nandito tayo sa isang hidden gem. Actually, paano ba explain? Legendary to, pero sa same time hidden gem. Kasi usually, ang pinupuntahan ng mga tao o turista, especially turista, is yung good taste. Pero itong Cathy's Fast Food, isa to sa mga OGs, mga lokal talaga kumakain dito. This is like an old school humble restaurant. Pero, serve nila is quality, iba't ibang Filipino, Chinese food. Tulad nito, ito yung kanilang buttered chicken. Grabe, 200 something pesos lang to, pero ang dami na. Ano ka that? You have the thick, crispy batter. And then sobrang buttery niya. Hindi lang siya butter sa labas, pero maging sa loob na note na yung butter. Look at that. Sobrang init pa. Anyway, isa pa. Alam mo, panigurado kong bata ako eh. Ito yung papa-orderin ko dito sa Baguio. Ito, ketchup. Alam mo, gusto ko lang din yung vibes eh. Parang old school na bahay lang din. Kahit yung menu board nila, ganun din. Actually, yung mga pinupuntahan natin ngayon, parang ito yung makainan na mas konti yung turista, pero mas maraming lokal na kumakain. Katulad nitong Cathy's, parang wala ganong turista. Look at that. Look how juicy and buttery that is. Anyway, umorder din ako ng tinatawag ng lechon rice. So, fried rice siya na may lechon Macau sa taas. Yung kanin, hiwa-hiwalay, maganda yung pagkaka-fried, di overcook. Itlog, onion leeks, lechon kawali, nandun. Nakaraming pagkain ako ngayong araw pero para mapapakain ako ulit. Hindi ka layuan sa Cathy's, mga ilang steps lang ay matatanaw mo na agad ang legendary Rose Cafe. Isang underground, old school pansitan na perfect para sa mahinang kwentuhan at pasarap na pagkain. In-order ko ang kanilang famous pansit gisado. Okay, unti-unti na ako nabubusog pero hindi ka layuan sa Cathy, as in like 5-second walk lang. Nandito tayo sa legendary Rose Cafe. So ito yung pinaka-special nila na pansit gisado pero tikman muna natin itong sabaw. Okay, parang ano yung mga Chinese mami? Parang complementary soup doon. Ganun. Hindi ko alam kung... Yeah, I think pork stock to. Punta tayo sa Superstar. Ito yung ating pansit gisado. Alam mo, ang kakapal ng Mickey noodles nila. Tapos may nakita ko atay. May nakita akong pork, gulay. Tapos may soy sauce na rin niya sa ilalim. Tingnan mo. Akala mo dry noodles siya pero sa ilalim may konting sabaw siya. Look at that. Cheers! Sobrang unique yung texture ng noodles nila eh. Ang lambot. Tapos parang alam mo, ang kapal niya, pero ang lambot niya sa same time. Ang gulo, no? Tapos parang may certain flavor na rin siya. I mean, yung soy sauce babad na. And then yung iba't ibang gulay rin nandun. Gawin ko, timplahan natin. So, bubuhusan ko na ng sili. Patakan natin ang kalamansi. Oh, look at this. Nice. Cheers. Ang anghang nun, pero ang sarap, suwabe sa lalamunan. Pero yung soy sauce talaga, yun nagpapalasa. May konting tamis din siya. Ito yung sinasabi ko talagang local eats ng Baguio.
Nakakatuwa dahil balik na talaga yung turismo sa Pilipinas at evident ito sa Baguio, lalo na dito sa Burnham Park at 32-hectare park where a man-made lake is located. Dito pwede mag-picnic, tumambay, magkwentuhan at mag-enjoy ang mga tao. Okay pare, so nandito sa Burnham Park, medyo papahinga lang ng konti. Alam mo, overall, no, it's nice to be back kasi nung pumunta ako dito, pandemic pa, so hindi pa gano karaming turista. Ngayon, normal, mga pamilya, mga bata, magsyota, magtotropa, namamasyal ulit, nagbabike, nagbo-boat, nagpo-food trip, and it's nice na makita ulit na kahit papaano, hindi kahit papaano, it's back to normal na. Pwede ka nang maglakad-lakad na walang face mask, pwede ka nang mamasyal na walang face mask, walang face shield, at katulad nito, pwede kang uminom ng ube taho. Lasang ube. Anyway, pare, proceed tayo sa next food trip. For our last food trip ay nandito tayo sa isang maliit na kanto ng Kalantiaw upang puntahan ng isang tanyag ngunit hidden gem at the same time. Ito'y tinatawag na Katipunan. Sa aking pagdating ay nakapagkwentuhan ako saglit sa owner nito na si Paulo. Ibinahagi niya na 1970s pa daw nagsimula ito at mistulang naging favorite spot ng mga minero, vegetable dealers at kahit mga artists. Sa mga hindi nakakaalam, ang Baguio ay tinatawag ding Creative City because of its lovely natural environment and the rich cultural heritage of Cordillera region of the Philippines. Ang Katipunan ang naging mistulang avenue for conversations of creativity. Okay pare, this is such an amazing place. I mean, ito yung pinakahuling stop natin, pero ang simple lang sa maliit eskinita dito sa Baguio, mga lokal, mga kumakain dito. Parang sa loob ng bahay, pero parang ramdam mo yung history. Art history na nangyari dito. Ang dami ng mga kilalang tao sa mundo ng art industry na pumunta dito, kumain dito, nagkwentuhan, nagplano. At isipin mo sa mga upuan na to, maraming nabuo na konsepto, maraming mga nabuo na creative masterpiece. And bukod dun sa mga kwentuhan ngayon, kumakain sila ng iba't ibang authentic Igorot food. Ang kainan na ito ay nag-offer ng iba't ibang Igorot dishes. Dahil gateway ang Baguio ng Cordillera region, ay malaki ang impluensya at population ng Igorot sa city na to. Katulad ng mga pagkain in order natin na tinatawag na pingping or pisngi ng baka, pinuno or yempo, at pinuneg or blood sausage. Simulan natin sa kanila, meron ng beef stock. Suabe. You have the pure beef flavor, tapos marami siyang onion leeks. Ito yung ating tinuno or pork belly siya. So, para siyang grinil din. Kuha ng konting onion. Ayan. Patty. Tender. Yung onion siya bibigay ng extra sweetness. Feel ko yung oil, bukod sa mantika, meron na siyang tabang na tunaw. Next natin, ito yung tinatawag na pingping. Ito yung pisngi ng baka. No, that. Mukha lang siyang tapsilog no? Actually, mukha siyang steak o jerky. That's ridiculously tender, soft, delicious pare. Sobrang mesmerizing ng flavor niya. Ang tapa parang ganun, pero ang lambot, ang juicy. To be honest, it's like you're eating steak. Ibang klase yung nagagawa ng sibuyas. Nagbibigay ng extra aroma, nagbibigay ng extra flavor. Last natin, ito yung pinunig natin. So, ito yung blood sausage. Oh, that. Dito basta-basta. Actually, mahirap to lutuin. Pero sa isang episode, ipapakita ko sa inyo kung paano to linuluto. It's just a flavor bomb sa bibig ko. Ano yun? Natutunaw na lang. Nagka-crumble siya. And then, una sa lahat, ano yung para siyang, may hawig ko sa dinuguan, pero ito ibang texture Para siyang like particles o nagka-crumble siya sa bibig mo. There's the irony taste, para siyang maluya din at the same time. The pepper nandun. Parang prinito siya sa mantika, but it's not oily at all. Ang sarap nun. Mapapansin nyo, lahat ng pinuntahan natin, hindi ito yung parang very tourist spot. Halos lahat Inanap natin yung mga hidden gems, yung mga, kung saan yung mga lokal kumakain, hole in the wall. At yun gusto natin i-document sa video na to. Ito yung mga best eats, mga hidden eats na dapat nyo subukan dahil dito kumakain mga lokal. Anyway, huling kagat para sa inyo. Sana pagkatapos nyo mapanood to, ay mas nadagdagan yung kalaman nyo tungkol sa Baguio. Hindi lang ito bakasyon ng tuwing Pasko at tag-init, kundi ito isang syudad na mayaman sa istorya, kultura, masasarap na pagkain, at maging sining.
Boom pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Baguio Street Food Tour. Sana nag-enjoy kayo doon. Sana nabusog kayo dahil ako, panimula pa lang ng taon, busog na ako. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Baguio. Napakalamig sa amin. Stay safe. Good night and goodbye. Bye. Sa video na to, kakain tayo ng ramen na hindi lang isa, I mean, this might be one of the best hindi lang 5. pretso sa esophagus ko. Shout out kay Queen Yasmin. Dahil Kakain tayo ng 7 ramen. dito sa best ramen shop of Baguio. Tingnan natin if I'm up for the challenge to eat 7 kinds of ramen at kung masarap nga ba ang mga ito. Get your bowl of noodles or instant noodles at sabay-sabay tayong mabusog ng ramen dito sa Baguio. Pang 7 ramen ko na to pero ang sarap pa rin. Ready ka na ba? Tara! Baguio has its elevation of 1,500 meters above sea level, and also because of its pine-clad topography ay compared sa karamihan ng lugar sa Pilipinas ay malamig talaga ang klima dito, at pag malamig ay masarap humigop na mainit na sabaw. Pero ngayong araw, hindi lang tayo kakain ng basta sabaw dahil kakain tayo ng masasarap na flavorful Japanese noodle soup called ramen. Uy, pare! Napakalamig dito sa Baguio. At isipan ko na bakit hindi tayo mag-ramen dito sa Baguio at hindi lang basta-basta kakain tayo ng ramen, kakain tayo ng 7 ramen sa Agara Ramen dito sa Baguio. Anyway, hindi naman to challenge pero magpapakabusog tayo. Tignan natin kung ilang calories at carbo loading ang gagawin natin ngayong gabi. Anyway, tara! In this episode ay nandito tayo sa tinaguriang best local ramen shop ng buong Baguio. Ito ang Agara Ramen, headed by the ramen master himself, Ray Costa. He perfected his ramen craft in Tokyo, Japan. Ang ramen ay may kanya-kanyang version each region sa Japan. At dito sa Agara ay matitikman mo ang blend of umami flavorings, rich broth, Keep sugar on, babe. fresh ramen noodles, I got and quality Japanese ingredients, but catering also for Filipino palate. old. My baby knows what I'm all about. はい、どうぞ。はい、すみません。豚骨醤油です。どうぞ。これはシールですね。はい、どうぞ。 What I'm all about. Okay pare, round 1 para sa ating ultimate ramen food trip dito sa Baguio, dito sa Agara Ramen. Ito yung first 3 ramen natin out of 7 ramen. So simulan natin sa kanilang, ito yung shoyu ramen. Shoyu ramen, a soy sauce-based ramen with tonkotsu broth or pork stock, topped with seaweed, bamboo shoots, and huge slice of flame chashu. Punta tayo sa broth. Tikman natin. Look at that. Parang good memories lang inaalala ko ngayon. You have the pure concentrated soy sauce flavor. Not too salty, sobrang rich. Okay, punta tayo sa noodles natin. So makikita mo, haluin natin. So ito yung makapal na chashu natin. And then yung noodles nandyan. And then may nakita rin ako mushrooms. Cheers! Nakasakto ng pagkaluto na chewy, not too firm, malambot, and all of the shoyu sauce, yung pinaka-broth, nasukap ng noodles natin. Punta tayo dito sa chashu natin. Look at that. Wala akong ngipin ginamit. Lips lang. That's smoky, fatty, flavorful, sobrang tender. This is a great start, pare. Punta tayo na next ramen natin. Next, tonkotsu shiyo, a sea salt-based ramen with tonkotsu broth, topped with seaweed, bamboo shoots, and huge slice of flame chashu. Okay, next is shiyo tonkotsu. So salt-based to, pero pork broth din. Visually, mukha lang silang parehas. Pero gusto ko tikman yung sabaw. Okay, definitely saltier. Mas rich siya. Hindi ko alam paano nangyari, mas rich siya. So may bamboo shoots tayo dyan. Yung noodles natin nandito, look at that. Noodles natin, same texture, the broth. Paano ba explain? Yeah, saltier siya. Di ko nga alam, parang inalasan ako parang seafood eh. Pero don't get me wrong, parang pasarap ng pasarap kada ramen. Chuka soba, a complex flavored ramen with pork, chicken, fish, and vegetable broth, topped with seaweed, bamboo shoots, tamago, and huge slice of flame chashu. Next, ito yung Choka Soba. Look at this. Ito yung itsura, parang tong ramen sa Naruto. So, ang pinakapagkakaiba nito ay mixed broth siya.
So meron siyang fish broth, meron siyang chicken broth, meron siyang pork, tsaka vegetable. Tapos may dalawang egg dito. Meron din tayo ditong chashu, bamboo shoots, and parang may garlic ata tayo dito. Ooh. Okay, that's pure umami. So much flavor sa bibig ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung nangingibabaw. Yung chicken ba? Yung pork ba? Yung fish ba? Pero importante masarap. Okay, gagawin ko. Gusto ko tong egg. Oh, look at that runny and creamy egg. Sobrang creamy nun, parang yung yolk lumangoy na sa dila ko. Ang sarap. Oh, that. Wow. Yung sa kagat na yun, at tikman ko yung parang fishy aroma niya. So, kayo try with the chashu. Alam mo, 3 ramen pa lang yun out of 7 and parang pasarap ng pasarap ng pasarap yung pinaka ramen natin dito sa Agara. Anyway pare, nakakatatlo pa lang tayo. I-next na natin yung titirang 4 na ramen dito sa Agara. Okay pare, last round and second batch of ramen natin. Akala ko marami na yung kanina pero mas marami pa pala to. Ngayon lang ako nakita ng bundok ng ramen pare. Anyway, gusto ko simulan sa kanilang dipping ramen. Skimin, aka dipping ramen, a modern-style Japanese ramen made from livestock and vegetable broth, where the noodles is separated and you will dip it in the soup. So ito makikita mo, ito yung tinatawag na dipping ramen o skimen sa Japan. Hiwala yung noodles or yung soba doon sa pinakasabaw natin or stock. Gusto mo na tikman yung sabaw. Uy, sobrang concentrated niya. Tapos malapot, may kakapalan. Wow, grabe. Sobrang flavor bomb sa dila ko. It's like a fishy, salty, porky na soup or stock. Kakaiba. Sobrang malasa. Patakan natin ng lemon. So makikita mo, parang mas makapal yung noodles niya at medyo malamig siya. Kasi didip mo siya. O diba? Parang may activity ka rin. Oh, look at that. Pwede lang ito pakasalan pero may girlfriend na ako. Pasensya na. Ang sarap nito. It's like an ultimate level 10 umami flavor. And then the noodles, may kalamigan siya, medyo chewy siya. And yung seaweed nagpapatulong sa extra flavor. Sarap nito, ibang klase. Next, miso ramen, a kick-ass strong pork miso-based ramen with sprouts, pulled pork strips, and flame cube chashu. Okay, punta tayo sa miso ramen nila. Tikman mo yung sabaw. Hindi na siya basta miso. Peanut taste din, parang, kakaiba. Kakaibang miso. Ma-peanut siya. So yung chashu nito, small cubes naman. Makikita mo. Ay, sobrang, ano to? Grabe. Ito makita may mga pulled pork din or parang slices ng pork. Kakaiba. Pare, ibang klase. Parang 90% pulled pork tsaka togi na kain ko. Hindi gano'n yung noodles. Sobrang daming karne. Pwede mo matawag to na almost all meat ramen. Yung miso na sesame peanutty flavor nandun. And yung pulled pork natin malasa na rin. And yung noodles soft and chewy. Tantanmen, a spicy pork broth soup in sesame seed paste with ground pork meat that dissolves in the soup. Punta na tayo sa medyo manghang natin tantanmen natin. So gawin natin, tikman mo muna yung sabaw syempre. Nako, good luck. Rhinitis pa ako ngayon. Good luck sa ilong ko. Cheers! That's a pure chili na diretso sa esophagus ko. Shout out kay Queen Yasmin. Ang anghang, pero masarap din siya sa same time. So, basagin na natin tong ground pork meat na to. Oh, look at that. Nag-dissolve na yung ground pork dun sa noodles. Ang sarap. Spicy, tangy, creamy. Yung broth, sobrang creamy. And then yung ground pork meat nag-dissolve na dun sa sabaw. So may mga parang pork tidbits kang nalalasahan.
Last, ito ang Agara Super Ramen. This is called Karai Miso, a spicy Sapporo style miso-based ramen topped with spicy red sauce, seared chashu cubes, bean sprouts with spicy ground pork, sweet corn, diced onions, chilies, black sesame, parmesan cheese, and butter. Punta tayo sa 7 and last ramen for this night. Alam mo, di ko akalain masasabi ko yung sa buhay ko na 7th ramen this night, pare. Sa loob ng 1 oras o 2 oras. Ito yung tinatawag na super duper ramen nila. Ito yung Karai Miso. Actually, sobrang funky ng ramen na to. May corn tayo dito, may butter, may parmesan, may sili, tas yung may onion, tas meron yung mga chashu cubes natin. Alam mo, for this one, hahaluin ko agad. Di ko matitikman sa sabaw dahil feel ko that's the way it is. So, gawin ko, ayan, haluin natin yung butter, yung sili, ayan, yung onions. May pulled pork din siya, grabe. Pambihira. Grabe. Ano ba naman to, Agara? Ang gara nyo talaga, Agara. Ibang klase yung ramen dito sa Baguio. I mean, this might be one of the best ramen, set of ramen ng tikman ko. Hindi lang sa Baguio, pero sa buong Pilipinas. Spicy? Kayang-kaya, mga 4 out of 10. But you can taste all of that flavor elements, yung garlic, yung onions, yung parmesan, tapos yung butter, lasang-lasa mo rin. Ngayon nakakain ng butter sa ramen, pare. Anyway, gusto ko kunin to. This is a perfect cube of chashu. Wow. Alam mo, papunta pala akong Japan eh. Pupunta pa lang ako. Pero bakit? Bakit mo ginalingan, Agara? Ba't mo sinarapan? Ibang klase. 7 na. Pang-7 ramen ko na to, pero ang sarap pa rin. Di ako nauumay. Know that. Yung toge, ang lalaki din. Di ko kalain na, nung una, sobrang surreal na na-experience ko. Lalo na ngayong pangalawa, may itataas pa pala na level. Look at that. Sa video na to, Look at this, pare. Ang laki. we'll do a heart attack street food tour sa malamig na syudad ng Baguio. Di ko imagine yung mga taga Baguio umaga, ito yung almusal nila. We'll find the best putok-batok eats na talaga namang itataas sa mga bibi natin. Mula sa iba't ibang sizzling laman loob ng baboy, Kung bagay simpleng laman loob, in-elevate nila, pare. legendary bakareta, Nothing like caldereta. kakaibang soup number 5, It's one of the most unique soup number 5 na tikman ko. at hanggang sa sikat na yimpuhan at bulaluhan sa slaughterhouse. Ihanda ang tiyan, ihanda ang mga batok, because this will be a Baguio Heart Attack food tour. Makasalanan, mataas sa kolesterol, pero masarap. Handa ka na ba? Kung usapang karne, hindi magpapatinag ang Baguio dahil halos lahat ata ng karne pwedeng iluto dito. Walang sinasayang mula sa karne, laman loob, o kahit ari ng baka. At dahil nasa Cordillera region sila, may kanya-kanya silang atake pagdating sa pagluto ng mga to. Today, I'm on a mission to guide you on some of the best putok-batok eats that the city can offer. Okay pare, nandito ngayon tayo sa Baguio pa rin at gagawin natin dahil naging successful yung putok-batok episode natin sa Manila, gagawin ko naman yan dito sa napakagandang syudad ng Baguio. Pare, medyo lumalapig ngayon at naghahanap ako ng medyo mainit sa katawan. Anyway, punta tayo sa unang food trip natin kung saan may iba't ibang laman loob. Tsura! And for breakfast, we'll start with some sizzling laman loob located sa Governor Pac Road kung saan nakalocate ang mga bus terminals. This is Pets Bulalohan. This classic humble eatery is a crowd favorite of the drivers, locals at ng mga turista. Sakto sa malamig na panahon ng kanilang mga sabaw at ang kanilang mga nagbabagang sizzlers. Ang kanilang mga sizzling laman loob ay ginigisa sa toyo at nilalagyan ng special seasoning. Okay pare, what a way to start our Baguio Putok-Batok Tour. Kung saan pa ba? Dito sa Pets Bulalohan. Bukod sa Bololo, sikat sila para sa kanilang mga iba't ibang sizzling laman loob ng baboy.
In-order ko ang kanilang chicharong bulaklak, bituka, at ang tinatawag na silet, aka intestine. Ewan ko pa kung hindi pa putok-batok to. This is a local crowd favorite. I mean, umaga ngayon, alas 10, pero kadaming tao. Buti nakahanap ako ng lamesa. Sayang wala silang bulalo, pero meron tayo dito bulalo soup. Tikman na muna natin. Ang sarap. Iba. Iba yung linamnam nung beef stock nila. Iba, how do you describe? Parang mas rich siya. Alam mo yun? Sobrang rich nito. Mas mayaman pa to kay Henry C. Anyway, punta tayo sa ating iba't ibang sizzling laman loob. Meron tayo ditong silet or isaw. Meron tayo ditong stomach at meron tayo chicharong bulaklak. Punta muna tayo sa pamilyar. Ito yung chicharong bulaklak. Diba? Huwag nyo i-deny na hindi to putok-batok. So, kuha ko nito. Chewy, rubbery ng konti, pero you have the toasty, smoky flavor. Tapos yung flavoring yung seasoning niya, parang salt, pepper, and paprika. O chili powder, di ko alam. Di ko imagine yung mga taga Baguio umaga, ito yung almusal nila. Putok-batok agad. So, i-try dip natin dito sa ating toyo suka, may sili. Hop. Punta tayo dito sa stomach. Nakaiba yung hiwa, no? Parang siyang mga long glands. Parang ganun. Ulunod. Ito, less chewier siya. Ang sarap lang din yung pagkaluto Alam mo yun? Bukod sa seasoning siya, is yung parang flavoring, yung seasoning na gamit nila. Mga laman loob nila, hindi maanggo. Malinis pagkakaluto. Itong stomach, parang kumakain ka ng halo ng texture ng taba, texture ng tenga. Parang ganun. Okay, next, punta tayo sa main event. Ito yung bestseller nila, silet or isaw. Look at that. Makikita mo. Actually, natikman ko na to dati. At favorite to ni Audrey. Ibang klase ng sarap. Ito naman para siyang may atay texture, may atay flavor. Parang ganun. And then, trip ko lang dun. Lahat sila, alam mo yung parang siyang may sunog, alam mo yung parang tutong, yung parang sunog flavor na nagpapadagdag ng, na nag-e-enhance ng flavor ng buong sizzling meal natin. Gawin ko, dip natin dito. Parang yung mga laman loob ng baboy, binihisan mo, pinasuot mo ng Dior, pinasuot mo ng Under Armour, Nike, Adidas. Kung bagay simpleng laman loob, in-elevate nila pare. Ito, tingnan natin tong silet with sile. Alam mo, ang galing nga, kasi parang stir fry siya, pero parang inasa niya barbecue. And all of that spices, yung chili powder, salt, pepper, yung toyo, yun yung pinaka-flavor niya. Ito siguro, nagpapalasa rin yung dahon ng sibuyas. This might be one of the best kind of laman loob na pwede matikman sa buong Pilipinas. At parang sa tatlo pa lang to, mapapahaw ka sa batok mo. Anyway, proceed tayo sa next putok-batok natin dito sa Baguio. After that very hearty breakfast, ay namasyal muna ako sa public market para magpalis umay at kumain ng fresh strawberries. Okay, kanina pa tayo kumakain ng putok-batok. Magpaka, konting healthy naman tayo. Total nandito sa Baguio. Meron tayo iba't ibang fresh strawberries dito sa public market. So, kaya tinubigan na natin yan. At ang cute na kasi parang may alagang goldfish ngayon, pero strawberry ang laman. Look at that. This, wow. Ang perfect pare. Look at this red, shining, shimmering na strawberry pare. Tingnan natin. Ay, ang sarap. Sobrang juicy. Yung asim di nga sobrang hinog. And konting tamis na rin siya. Sobrang sarap nun. Iisa pa ako. I mean, alam mo, sabi nga nila, kung pumunta ka ng isang probinsya, punta mo yung public market. Doon mo makita lahat ng aksyon. Doon mo makita yung mga lokal. Doon mo makikita yung araw-araw na pamumuhay ng tao. For the next 3 stops ay magkakatabi literally ang ating mga kakainan. Nandito tayo sa tinatawag na Slaughterhouse Compound. Located sa Lower Magsaysay Avenue, makikita ang parang covered court-like compound na punong-puno ng mga local eateries. Kung medyo tight ka sa budget, pero gusto pa rin ng masarap na mga potahe, perfect ang lugar na to. Lalo na't malapit sila sa slaughterhouse, kaya naman sureball na fresh ang mga gamit nilang karne.
First stop, nandito tayo sa legendary Bacareta ni Mang Ed. Pero tatanungin niyo ako, ano nga bang Bacareta? Hindi to kaldereta dahil original recipe ito ni Mang Ed. Ito uri ng Filipino beef stew na ginisa sa kamatis, bawang, sibuyas at minamarinate ang beef at niluluto ng 3 oras. At umorder din ako ng kanilang tinatawag na fried tumbong. Okay, nandito tayo sa isang institusyon dito sa Baguio, lalo na sa slaughterhouse area. Nandito sa Mang Ed's Bacareta. Ang Bacareta is parang isa sa mga comfort food ng mga taga Baguio. Pero meron silang iba't ibang ulam din dito. Anyway, gusto ko tikman itong ating fried tumbong. Look at that. Parang mainit pa. So, idip sa suka. Suka na may sibuyas at sili. Outer layer, sobrang crispy. Yung loob, chewy, slimy, fatty. Sobrang malasa din yung suka nila. May sili at sibuyas. Isa pa. Ito tayo sa superstar. Ito yung Bacareta natin. So makikita mo, alam mo, visually mukhang kaldereta lang din talaga eh. Gusto ko tikman yung sauce. Intriga ako. Oh, iba nga. Nothing like kaldereta. Just like a saltier version ng kaldereta, mas ma-pepper. Hindi ko alam kung may liver din yun o may tomato sauce, pero masarap siya. And parang malambot yung karne. Ay, ang lambot nga. That's just pure enjoyment. Sobrang comforting. Mataba, malambot. Masarap. Well, ito lang din talaga, super savory niya. So, parang perfect talaga to with rice. Next, hindi ko akalain na hanggang sa Baguio, kakain ako ng ari at itlog ng baka. At nandito tayo sa Minda's Eatery. At isa sila sa best na nagbebenta nito. Bukod dito, ay nagbebenta din sila ng iba't ibang mga lokal na ulam. Pero ang in-order ko ay ang 2 putahe. Una, ang bat and balls or ginisang ari at itlog ng baka. Next, ang soup number 5 na medyo unique dahil parang crab and corn soup ito. Alam mo, hindi ko akalain, nakakain na naman ako ng at ari ng baka. Pero dito naman sa Baguio, meron tayo ditong bat and balls na gisado at meron din tayo dito soup number 5. Gusto ko simulan sa kanilang gisado. Visually, no, ang sarap tignan. Parang kung tatanungin mo kung ano siya, parang baka lang din. May nakita ko parang gulay, may onions, tapos may sarsa. Sige, kuha ako ng, ito sure ako, ari to. Tapos parang may karne ring halo no. Ang sarap ng ari na yun. Super chewy, soft. Yung flavoring niya, para siyang beefsteak Tagalog. Masoy sauce, mabawang, masibuyas. Pero masarap siya. Punta tayo sa soup number 5 nila. Pero kakaiba, tingnan mo to. Mukha siyang crab and corn soup. Actually, parang may itlog nga rin yan. Kakaiba, no? Kung ito yung, alam mo kung ito yung tsura ng soup number 5, sabihin mo sa bata, panigurado kakainin niya pa rin to. Sige, kuha tayo. Isang crab and corn soup nga. May meron siyang bulalo stock. So medyo may beefy flavor din siya. Din yung karne, malambot. Kakaiba, this is one of the most unique soup number 5 na tikman ko. Sa isang hilera ng slaughterhouse, marami ka ng mga kakainan na sobrang mga legendary tsaka solid na food trip. Anyway pare, punta na tayo sa main event dito. Kakain na tayo ng bulalo. Punta na tayo ng next food trip. Last stop, let's devour some Baguio Bulalo. At nandito tayo sa Balahaja Kitchenette, kung saan pami-pamilyang nakain dito at tumitikim ng masasarap na pagkain ng Baguio. Very homey at bahay ang vibes ito. Pero mga politiko at artista ang nakain dito. Umorder ako ng kanilang famous siniho na baboy na may sariling marinade. At syempre, hindi tayo magpapahuli. In-order ko rin ng kanilang boiling fresh and hot beef bulalo. Okay, masarap na main event. I'm back dito sa Balahaja Kitchenette. They're serving one of the best bulalo dito sa Baguio. Pare, ibang klase na talaga. Hindi na ako naglayo-layo. Halos magkakatabi yung huling 3 spots natin. I mean, punong-puno. Jam-pack ngayon. Ang daming mga pamilya, magkakaibigan, kumakain ngayon. Punta tayo, tikman muna natin tong. Ito yung ating inihaw na baboy. Grilled into perfection. Ang sarap. Smoky.
salty, well charred. Malutong yung balat, malambot yung karne. Ito talaga, yung ginagawa dyan. Yung sauce nila, parang dinuguan yan. So, lalagay mo yung dinuguan doon sa pinakakarne natin. Oh, look at that. Ang laking kagat nito, kaya ko ba to? Cheers. Sobrang game changer nun. I mean, yung smoky na iniyaw na baboy, nagkaroon ng extra creamy texture, extra irony flavor. Siguro parang kang kumakain ng dinuguan eh. Pero magkakaiba, yung karne, inihaw. Ang harap. Ito, kilawing baka. Pero siyempre hindi siya hilaw. Wow. Parang may konting pait siya. Antis the vinegar, the onions. Okay, tapos maluya rin siya. Punta tayo sa main event. Ito yung ating slaughterhouse bulalo. Look at this. Huge chunk of bulalo, pare. So gawin ko, kuha ko ng bone marrow. Konting sabaw. Look at this, pare. Ang laki. Gawin ko, gusto ko muna tikman yung sabaw. Suabe. Not too salty, malasa. Haluan ko na ng konting sili, kalamansi, tsaka suka patis. Ayan, kuha tayo ng karne natin. Ang sarap. Alam ko putok-batok yan, pero ibang klase. Bawal mong hindi kainin ng walang kanin. As ultra tender, fatty, soft. Yan yung vinegar patis, yung sili, dagdag extra flavor. Yung sili nagtatago sa bone marrow natin. Igupin ko. Makasalanan, mataas sa kolesterol, pero masarap. Kuha ako dito ng baka, itong sili, pork na may tinupis. Ayan, lalagyan ko ng tinumis yung baka. Kuha tayo ng konting kanin. Ay, grabe. So, meron tayong baboy, meron tayong dinuguan, meron tayong baka, sili. Cheers. Okay, cheers, pare. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to at di kayo napahawak sa mga batok ninyo. Isa lang din ang masasabi ko, ibang antas ng sarap ng mga putok-batok na pagkain dito sa Baguio. Parang magiging controversial siya. Kasi parang sinasabi nila, hinahampas mo. Parang pinapahirapan mo muna yung manok. Like, anong take mo dun? Sa video na to, we will witness an authentic Igorot meat feast sa maliit na bayan ng Benguet. Kaya kamuin ko? Oh. We will dig deeper kung ano nga ba talaga ang mga paboritong pagkain ng ating mga kapatid na Igorot at aalamin natin kung paano ginagawa ang mga ito. Para hindi siya pumutok. Mula sa pagkain ng Igorot smoked barbecue na kinuday, Wala bang gin dyan? giant pork inard sausage na wanas, Ang haba pala nito. extreme blood sausage na pinunig, At isa to sa paborito kong Igorot dish. sa huli, titikman din natin ang manok na kailangan munang paluin bago iluto. Samahan nyo kong tikman ang sarap ng mga pagkaing Igorot. Ready ka na ba? Tara! Palasan kay Cordillera. Igorot, they're known as the people of the mountains. They locally reside in the Cordillera region. And fun fact, kahit sinakop tayo ng ilang daang taon ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay hindi nagpatinag ang mga taga-Cordillera, and the Igorot's isolation in their mountainous homeland enabled them to maintain their cultural and political autonomy. Today, we will go to Benguet's local's house na nagngangalang Omar, and he will prepare an authentic Igorot feast na pagsasaluhan namin. At first, dito muna tayo sa main city, ang Baguio, para samahan si Omar mamalengke ng mga fresh meat na gagamitin mamaya. Ito ang Baguio Public Market, the largest market in the Cordillera, not only offering fresh produce from vegetables and meat, but also some handicrafts and pasalubong. This might be one of the cleanest and exciting public market na napuntahan ko sa Pinas. Okay pare, it's early morning dito sa Baguio at bago tayo pumunta sa bahay ni Omar, mamamalengke muna siya dito ng iba't ibang karne na lulutuin para mamaya. Anyway, this is just a jump-pack action. Iba talaga karne kung karne. This is like a meat heaven. It's nice to be here dahil like dito mararanasan yung local experience talaga. Dahil sobrang dami ring mga kainan, mga establishments, food establishments dito, maraming gumigising na maaga para mamalengke ng fresh produce. Kung hindi man business, para sa mga personal na pagkain nila sa bahay nila. Anyway pare, proceed na tayo sa bahay ni Omar. From
Baguio City, we took a 45-minute drive going down sa bayan ng Tuba, kung saan nakatira ang ating kaibigan na si Omar. Omar, good morning. Morning. This is Omar Tagudar, a proud Igorot who is dedicated to promote the cuisine of their tribe. His ancestors are part of the subtribe of Igorot called Ibaloy ethnic tribe. Sa mga hindi nakakalam, there's a lot of ethnic groups under Igorot like the Ibaloy, Ifugao, Isneg, Bontok, at iba pa. And in terms of their food, simple lang, with minimal ingredients, but they make a way to make it flavorful. Their food is designed for nothing to be wasted. And they also like preservation of food para hindi mabulok, katulad ng pagkain na sarap namin ni Omar ngayon, ang kinuday. Sisimulan natin sa pagkain ng kinuday, Okay. which is ito yun. Kaya nagkaroon tayo ng kinuday. Sa nung araw kasi, wala tayong refrigerator. Kaya, yung ginagawa ng mga ninuno namin, ini-smoke nila para ma-preserve yung meat. Kinuday is also known as Igorot smoked meat. It's a piece of meat rubbed with salt at hinahang at patuloy na pinapausukan para lumabas ang flavor nito. Itong kinuday ni Omar ay 3 weeks continuously smoked on a low fire. Ano bang pagkakaiba ng kinuday sa itag? Kasi usually parang medyo na westernized na yung itag eh. Parang alam na ng buong mundo na yung itag. Pero yung kinuday, ano ba yun? Ang pinagkaiba naman ng smoke sa salted meat na atag, yung salted meat, sun drying naman yun. Ito naman, smoking naman yan. Pero sun dry din yan. Ito yung itag na Okay. sinasabi nila na Ito yung itag talaga na sun-dry. sun dry. Oo. Pwede ko lang amoyin ko? Oh. Ito hindi gano'ng matapang amoy, no? Hindi siya gano'ng matapang. So Omar, ngayon excited na ako dahil hindi pa kami nag-aalmusal. At alam ko, meron kang breakfast na ihahanda para sa atin. Omar, gandang umaga. Ito na. Gandang umaga. Sa wakas, Oo. naluto na yung ating iba't ibang Igorot breakfast. Medyo heritage food to. Oo, heritage Parang pansin ko food no bro, halos lahat ng pagkain dito sa breakfast natin, ang base niya, kinuday. Kinuday naman. So gusto ko munang tikman yung kinuday as is muna. Nice. Okay, parang yempo lang din eh, no? Alam mo, visually, no, yung itsura niya, mukha siyang, how do you describe? Parang siyang makapal na bacon na parang tosino din yung itsura niya. Cheers, pare. Wala bang gin dyan? Alam mo, kasi sabi mo, version siya ng itag. Pero ito iba. Smoke. Sobrang smoky niya na infuse niya yung smoke sa karne. Salty, yeah, little bit. Parang kang kumakain ng smoked bacon. As yung taba, ano yung parang yung juices niya eh, smoky din. Kada pamilya ba may sariling version sila ng kinuday? Oo. Meron din. No? Minsan, yung iba, nirarab rin nilang salt and pepper. Yung sa'yo, Iba rin. yung mga itong recipe na to, saan mo naman na to? Sa lolo ko, abang pagkagising ko pala ng umaga, pagpunta ko pala sa kitchen, yung mga nakikita ko. Kuha ka na lang. Kuha ka na lang. I-slice ka na lang. Slice ka na lang. Anyway, sige. Gusto ko naman tikman to. Anong tawag dito, bro? Pechay with the kinuday. So, kuha ko ng konting The best to. kinuday, tapos may pechay din. Ang sarap. Sobrang fresh ng gulay. I mean, so moist. Oo. Gisa lang eh. Swabe lang. Parang nanuot yung lasa ng kinuday dun sa mismong gisa. Ito yung dalawang kinuday natin na medyo minodern mo. So, yung carbonara. sige, gusto kong tikman muna tong carbonara. Oo. Kinuday Carbonara. Omar slices another batch of thin cuts of kinuday. Ang nagpabaga na ng apoy para sa paggisa. Nilagyan ng margarine, nilagyan ng bawang at sibuyas at ginisa. Then, nilagay na agad ang kinuday para daw kumapit ang lasa sa paggisa. Nilagyan ng carbonara cream, some extra cheese, then ilalagay na ang sauce sa cooked pasta. Ito yung kanina kong... Parang ginisa mo rin to sa... Ano yun, kinuday eh, no? Parang... Kulang na lang may birthday party sa likod natin kasi yung handaan natin ngayon parang, di ba? It's like the classic carbonara, milky, creamy, and then inad mo yung smoky, Smoky. tender, fatty na kinuday. For kinuday pizza, ay kumuha si Omar ng 1 slab of kinuday at hiniwa ito ng manipis. He already let it rise overnight using the beer as the yeast. Minasa niya ito to form it as a pizza base. Nilagyan ng tomato sauce, processed cheese, mozzarella, onions, bell pepper, olives, and thin slices of kinuday. Then, it will be baked for 45 minutes. Tapos isa pa ako na-intriga dito, ito yung pizza natin.
Diba? Hindi ko na kailangan pumunta ng Manila o restaurant. This is a perfect thick crust pizza. Cheesy, yung onions, yung bell pepper, yung olives, all of the flavor, nagbe-blend siya doon sa kinuday natin. Ito yung tinatawag nating, Wanas. ang haba pala nito. Look at this, pare. Wow. Ibaloy sausage. Ibali sausage wanas. This is called wanas or ibaloy sausage. This is a special kind of sausage na gawa sa mixed pork innards and meat. At tuwing may piyesta or tinatawag na kanyaw, ito yung nagsisilbing pulutan para sa mga lalaking tumulong sa pag-butcher ng karne that day. Nagsisimula paggawa nito sa paghalo ng ingredients of mixed pork scraps, meat, innards, and fat with chilies, sibuyas, dahon ng sibuyas, bawang, paminta, asin at toyo at hahalu-haluin itong maigi. Then, pre-prepare ng tumbong or large intestine. Ito yung magiging wrapper ng ating wanas. Ilalagay ng meat mixture sa ating sausage filler kung saan nakaabang ang tumbong sa kabilang dulo. And meticulously ay ifi-fill up ang mga tumbong ng meat mixture natin. Sabi ni Omar, medyo mas highland daw ang paggawa nito dahil may chance ang mabutas ang tumbong sa proseso. After nito ay itali ang dulo Binubutasan mo, sir, para... Para hindi siya pumutok. at iboboil ng ating wanas. After boiled, ay i-grill na ito for 30 minutes. Once it's already cooked, you can see the beauty and you can smell the aroma of this ibaloy sausage called wanas. Pwede mong hiwalay ang asawa mo? Ako na lang pakasalan mo. Paglutuan mo ko dito araw-araw, Omar. Oh, sarap. Ang paborito natin. That's extremely flavorful. As in, nagbe-burst yung flavor sa bibig ko. All of that fattiness, the juiciness, yung laman loob. Yung karne, ang taba, ang lambot. And then, all of the seasoning, the pepper. And then, lasang-lasa mo yung sibuyas, tsaka yung bawang. Ah, ang sarap nun. And then, perfectly smoky lang din siya eh. Pinakatumbong yung isaw, malutong na. Wala. Sige, try ko with hot sauce. Sarap yan. Yung hot sauce parang medyo barbecue-like flavor siya. May konting asim. At anghang, I mean, sakto lang din. Paano ka natuto magluto? Like, anong trabaho mo ba dati? Dati akong muskero, diyaman ako. So, natigil nung... So, nagturo na lang ako. Pag-pandemic, yun, pinus ko na lang yung skill ko ng panluluto. Kumbaga, yung mga elders natin, kumbaga okay lang ba sa kanila to na ganito yung, kumbaga, binibenta na sa merkado yung mga Okay, kusin kasi natin? natutuwa rin sila. Uy, ang galing naman nakaisip ng ganun. Marami rin akong nakikitang nagbebenta. Sabi ko, gawa nga rin ang version ko. So parang ano to, preservation of culture. Oo. Tapos sa same time, hanap buhay din. Oo, hanap diba? buhay na rin ako. Before cooking our lunch, Omar offered a prayer using his local language para sa aming pagsasalo. Sabi niya, importante daw humingi ng blessings at gabay sa mga ancestors niya para sa kahit anong kaganapan, asking for a successful day and blessings in the future. Pagkatapos tumaloy ng gin sa aming mga esophagus, ay sinimulan ni Omar ang pagluto ng aming pananghalian. First is pinunig. It's a Filipino blood sausage originating from Igorots. It starts by cleaning the pig's blood. Ilalagay ang mga spices like chilies, bawang, onion leaves, at sibuyas. Then, ibubuhos ng karne. Pagkatapos ay hahalu-haluing mabuti. Ililinisin ang sausage casing or processed intestine casing. Pagkatapos, ang bote ng soft drinks ay magsisilbing funnel. Then the pinunig blood mixture will be poured into the casing. Like the wanas, kailangan maingat ang paglalagay nito. Lalo na itong pinunig natin dahil maliliit at maninipis ang casing nito. At mas malaki ang chance sa mapunit. Making pinunig is like carving a statue. Sobrang detail ng pagkakagawa. At tinulungan na ni Crisar si Omar sa paggawa nito. After our pinunig was stuffed, iboboil ito para maluto. Once boiled, ay ihahango ito and then i-slice ni Omar into thick oval pieces. Then, igigisa with dahon ng sibuyas at tapos na ang ating pinunig.
punta muna tayo sa blood sausage o kaya yung pinunig. Actually, I've tried this a few times before at isa to sa paborito kong igorot dish. So, kuha ako, init pa. So, ito yung gawa sa dugo ng baboy. So, ang pansin ko, no, pag mga pagkaing igorot, walang sinasayang. Oo, Tama kasi, ba? Lahat ng scrap na process. Ang sarap. Parang itong blood cake eh. I mean, it's more on the garlic flavor. Yung onions nandun. And then yung texture niya, alam mo parang dinuguan din eh. Pero sa dinuguan, mas lasa mo yung dugo. Ito hindi eh. Medyo may pagka, how do you describe? Parang nanoot yung lasa ng bawang, ng sibuyas. In terms of the dugo, parang may konting irony taste siya. Pero yung texture niya malambot, mushy. Ang sarap. Ang pinunog, sa Ibaloy culture, importante ang pinunog sa feast, sa Thanksgiving. Kasama siya sa ritual na package. Hindi matutuloy yung ritual na walang pinunog. Last but not the least, dito ako curious ang pagluto ng special igorot dish called pinikpikan. Some people say that the method of cooking is kinda barbaric, pero for the people of Igorot, it's part of their culture. Pinikpikan started way back pa when Igorots were still trekking in the mountains hunting for food. The making of pinikpikan starts by slowly beating the live chicken with a stick. Binibit ito sa bandang leeg and some parts of the wings. Panigurado, ang tanong ninyo, bakit nga ba ito ginagawa? The reason behind is simple. It's for the flavor. They intend for the blood of the chicken to coagulate at mamuo sa buto dahil mas malinamnam daw ang kakalabasan ng karne nito. After beating the chicken, it will be thrown into the fire at aalisan ng balahibo. Then it will be chopped into good portions. On the other hand, ay nagpakulo ng tubig para sa sabaw na nilagyan ng luya at sibuyas. Then, nilagay ng mga nahiwang manok. And for the main flavoring agent, ilalagay ang chopped sun-dried itag. After being boiled for how many hours ay luto na ang ating pinikpikan. Nakihiwalay ang bowl ng karne at bowl ng sabaw for easier consumption. Bilang unang beses na kumain ng pinikpikan, and the best part para sa'yo? The best part is... Sige, ikaw na, kumunan mo na lang ako. Ito. Lambot na. Parang ngayon lang nakatikim ng, parang tinola siya basically, pero ito yung parang 300% chicken flavor. Oo. Itikman natin sabaw. Ito with itag. Ito Yung yung nagpapadilaw nito, yung itag na binabad kanina. Ito salted meat na sun-dried. Okay. Gusto ko tikman yung sabaw na may itag. Sarap. Cheers. No, cheers. Ang sarap ng itag, pare. Oo. Hindi ganun maalat. Pero malasa siya. Alam mo, parang siyang may smoky wood fire flavor na alat, yeah, meron. Pero in a good way. Mas maganda lang dito yung sabaw naman. Para kang kumakain ng tinola, pero mas malasa. Oo, mas malasa. Okay, sarap. Parang kung yung iba na hindi sanay sa kultura, parang magiging controversial siya. Kasi parang sinasabi nila, hinahampas mo, parang pinapahirapan mo muna yung manok. Like, anong take mo dun? Yung sabi nila, kasi sa amin yung pinikpikan, kaya nga tinawag na pinikpikan, pipikpikan mo siya hanggang sa manut yung mga dugo-dugo sa meat. Yun, para magkaroon ng lasa din nakakaiba. Sa akin naman, wala namang ano doon kasi yun na yung tradisyon namin. Exactly, yung cultural sensitivity. Yun. Bilang kapatid na Igorot at sa mga nanonood ngayon, meron pa bang like challenges ngayon yung pagiging Igorot natin? Meron bang, alam mo yun? Sa ngayon, hindi eh. Actually, nakaka-proud na rin para sa akin. Oo. Kasi sa tuwing naririnig na, ay, Igorot yan. Parang, ay, Igorot na ano rin Parang sila. cool. Uy, Oy, angas cool, ah. angas Igorot. Gusto alam mo yung pagkain ng Igorot na yung ganito. Oo, ma'am, alam ko yun. Parang nakaka-proud. Oo, nakaka-proud. Nung iba kasi, medyo ignorante pa eh. Yun nga Kung alam nyo lang, no, based on my observation, like 4 days ako dito sa Baguio, pero ang dami ko nakakwentuhan, napansin ko lang, iba yung passion nyo sa music and arts. Kasi yun lang yung way na nakapagbigay rin ng parang ma-express mo rin yung sarili mo, makarinig ka ng music na gusto mo, parang relaxing. Mas lalo na pag nandito ka sa bundok, di ba? So may konting alak. Pag nagsisipra ka, kailangan mo rin yun eh. Talagang kailangan mo yung alak, tapos nasa
tahimik ang lugar. Ayan, nanot yung dugo. Okay. Oo nga, ito. Tikman mo yan, masarap yan. Ito nga, ito, dugo to. Sige, tikman natin. Oo. Paring Omar, maraming Oo, salamat. Cheers. Salamat din. Cheers talaga. Thank you very much. Thank you very much din. Sa pagdayo. Sana... Magulat ka Kita mamaya, ang ulit, gabi, nandito ako ulit. okay lang. Sige, cheers, Sabi pare. ka lang, oh. Cheers. Okay. Halos kalating araw lang kami magkasama ni Omar, pero parang ang dami kong natutunan. At alam niyo ba na hindi na kailangan paglutuan kay ni Omar para lang makatikim ng Igorot Cuisine. Dahil pagkakat yun ng Baguio, marami na kayong pwedeng puntahan para makatikim nito. Sana, pagkatapos ng video na to ay hindi lang kayo nabusog at tatakam, kundi may mga baon din kayong mga bagong natutunan sa ibang kultura ng ating kapwa Pilipino. Okay pare, dito nagtatapos ang ating episode at maging ang ating Baguio or Benguet series. Gusto salamat, paring Omar. Maraming salamat. din. Dami kong natutunan Salamat din. at higit sa lahat, binusog mo ko ng iba't ibang masasarap na Salamat Igorot din food. sa pagbisita. Thank you bro. Bro, baka may gusto ko promote. Promote ko nga pala yung page ko, Kusinigs. Order lang kayong pinunag, mga native products. Pala si Omar Tagodar. See you in my page. Uy, dito nagtatapos ang ating Baguio or Benguet series. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy, dito sa Benguet, nagsasabi stay safe. Good night and goodbye. Bang! Perfect yun Pang drummer talaga, malakas Tara sir, kain pa tayo pinunig kasama mo tsaka yung wanas. Yung wanas na yan, secret recipe mo dun? Oo. Yung wanas? Oo, pagmamahal. Pagmamahal talaga. Ito, ni Mrs. no? Yun. Nice. Ako rin. So, wala akong balbas ngayon Siyempre, hindi ko papakita sa video na umin mo ng coke. Parang kuyari, malakas ako. Lakas. Parang, hindi nag-chaser?